kanyang bahay sa ikajis. Sapagkat yun ang nasusulat sa binasa natin kanina. Amen? At pagpasok po ni Jesus, si Mary of Bethany, kumuha ng expensive oil. 1 year ang cost, 1 year salary ang cost, at pinahid yung langis sa kanyang paa, ng kanyang buhok, at tumayo, at pinahid din sa kanyang ulo, at ang buong kwarto ng puno ng pabango. Ano pong ginawa ni Maria ng Betanya? Tinupad niya ang prophecy na yung kordero ay kinakailangan mahalin sa loob ng bahay. Ipet, gawin parang pet sa loob ng bahay. Ganun na po ang ginawa ni Mary of Bethany. Hindi alam ni Mary of Bethany na tinutupad nila ang Scripture. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ikita po natin kung paano ang salita ng Diyos ay tinupad ng Panginoong Jesucristo. And then, the next day, hindi lang po si Maria ng Betanya, ang buong syudad ng Jerusalem, pagpasok ni Jesus, nakasakay sa asno, nagpalakpakan sila, naghosana sila, Hosanna to the highest. Hindi lang ang tahanan ni Maria at ni Lazaro ang minahal ang kordero. Kung hindi, remember, 4 days ang pagmamahal na gagawin. Pati po ang syudad, ang buong bayan ng Jerusalem, minahal, inibig, sinamba ang kordero. Tulad na nasa sulat sa Bible, na yung kordero, mamahalin, aalaga, ilalagay sa dibdib. Ngunit ang kordero ay ngayon ay hindi na kaya. Si Jesus Christ na siya. Exactly fulfilling the word of prophecy as required by the Passover celebration. And then, on the 14th, let me go back a little bit. Pagkatapos po ng, on the 12th day, nagsimula na si Jesus mag-seminar. Yan po yung John 13 hanggang John 17. Nagturo na siya sa kanyang mga disciples. Yun yung kanyang huling habilin bago siya umakyat ng langit at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yung mga mahalaga niyang habilin sa kanyang mga disipulo, tinuro niya ng John 13 hanggang John 17, and then nag-celebrate siya on twilight, 6 o'clock, on the 14th, which becomes the 15th. Wow! Alam po niyo, ang Bible, napakaganda. At kaya po ito yung scientific o mathematics din, dahil kung mag-compute ka, para makuha mo yung talagang exact date, exact time. At nung 15th na po, nakahain na. Alas 6. Nakahain na yung lamesa for Passover celebration. At nung ginawa ka ni Jesus, yung kordero o yung tupa, sabi niya, this is may bayo. Ano na, ang pala-Israel pala niya ron, whoever eats my flesh. Hello? Habang kinakain nila yung karne ng tupa, sino mang kakain, sabi ni Jesus, ng kanyang katawan, ng kanyang laman, ay hindi na mamamatay. Ngunit magkakaroon ng buhay walang buhay. Kung kayo po ay mga disipulo ni Jesus, at first time in the history of your life, nakarinig kayo ng taong kinlay niya na siya'y kordero, na ang katawan niya at parang karne ng tupa during Passover, at sabihin ni Jesus, kapag kinain mo naman ko, magkakaroon ng buhay na walang buhay. Ay, masasyak po kayo. Hello? Kung kayo po yung mga disciples, maglalaki yung mata. Ano ba ito may diferensya? Ano ba ito? Cannibal? Pero kung alam nyo na siya gumagawa ng wala at ang buhay niya walang pagkakasala na nakasama ninyo, magsabi niyo, Ama, ito na nga yung nakuhula. Siya na nga yung kordero ng Diyos na ibibigay
sa kapatawaran at paghuhugas ng ating mga pagkakasala. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At ang pangalawang sinabi niya, habang hawak naman niya yung tinapay na walang libadura. Ngayon, dito na mo papasok ang Feast of Unleavened Bread. Ang Passover po ay isang araw lang. Isang kabilang siya. Ngunit yun po ang simula ng pista ng tinapay na walang libadura na kanilang titiyakin na sa loob ng bahay nila walang unleavened bread. Walang leaven yung tinapay at walang libadura o baking powder yung bahay. Everything leaven has to be done away in the house. And that has to be done 7 days. Amen. So Passover, first day, 15th evening, 6 o'clock, Passover. And the start of the Feast of Unleavened Bread. Pagkasama yun. Second day, Feast of Unleavened Bread. Na ang kakainin tinapay walang libadura. Third, fourth, fifth, sixth, seventh. On the 8th day is a new Sabbath, meaning a new beginning for everybody. So, ano po ibig sabihin ng unleavened, yung libadura? Ang libadura po ibig sabihin, number 1, false teaching. Hindi po pwedeng makapasok sa tahanan ng Diyos ang maling katuruan. Hello? Naunawaan mo po natin. Yes. Pangalawa, sinungaling na buhay. Hindi po pwedeng makapasok ang unbelief, ang pagsisinungaling na buhay sa tahanan ni Jesus. Narinig mo po ako? Yan po ay libadura na hindi dapat nakapapasok sa tahanan ng mga anak ng Diyos at ng kanyang iglesia. Sa totoo lang tayo, amen? Alam ko po, karamihan sa inyo, pag pinag-uusapan ng politika, ayaw ninyo masyadong o hindi kayo masyadong interesado maliban sa mga mahilig sa politika. Dahil madalas marinig ninyo, sa inyong bibig, at sa bibig ng iba, ay puro lang pangako na wala namang at lagi namang napapako. Hello? Kasinungalingan. Pati yung mga religious leaders, Pharisees and scribes, sila yung mga sinungaling dahil nagtuturo sila, hindi naman nila ginagawa yung tinuturo nila. Kaya kung ginamahal ko mga kapatid, sa unang araw pa lang ng Passover, na simula ang Feast of Unleavened Bread, hanggang pitong araw, pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Jesucristo ng ating mga tahanan, ang ating mga simbahan, ay kailangan walang libadura. Walang unbelief, walang pagdududa sa tungkol sa pananalig kay Kristo, wala rin maling katuruan, false teaching, at wala rin mga taong sinungaling, manloloko, mangaapi, at magnanakaw. Yes. Hello? Yun po ibig sabihin ng Feast of Unleavened Bread. No sin in the camp. Sino ba din nakakalala kay Joshua? Sa kamay. Sa Old Testament, kailan po pumasok sila Joshua sa Canaan land? On the month of Abib and Nisan. Kailan lumanding si Noah sa arko? First month of the year. Abib and Nisan. Nung lumabas sila doon sa pintuan, that was the first month. Abib and Nisan. Lahat po ng bagong simula ay sa Bible nilalagay sa Passover month. Hello? Consistent po ang Bible dyan. Pag-aralin ng mabuti. Makikita rin yun. Noong ang Israel backslider at inapis sa panahon ni Ahaz, King Ahaz, kung saan wala silang gyanang pinanalo, ang kanilang mga citizens ay naging alipin ng ibang mga bansa. At ang ekonomiya nila hindi lang 0, negative pa. Hindi lang negative 1, negative billions or trillions. Talagang lugmok sa kahirapan ng Israel. Pero nung tinaas ng Diyos si Hezekiah, anong unang ginawa ni Hezekiah? Abib, Nisan,
let us celebrate the Feast of Passover. Magmula noon, 15 years lang, ang Israel muling naging number 1 sa buong mundo.